Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula October 27 to November 2, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala na mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba, kung negative. Depende sa kung anong mapipick up ng energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ayan. So, maganda ba to? Magician ang huli. Pwede. So, ang dating kasi, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi, ang dating, may possibility, maraming possibility actually. Una, no contact to. No contact, ghosting, na para bang mamamanifest nyo yung person nyo pabalik sa buhay nyo. In a way, nababalik yung communication nyo. Magre-reconnect kayo ulit. At ayan, nagiging happy. Yun yung una. Pangalawa, ano nga ba pag pangalawa? Kasi may someone na ayaw mag-commit. Either ayaw niya mag-commit, may pagka F-boy, F-girl, either ganun siya, o literal na cheater, player, alin man sa dalawa. Na para bang may milagro na maaaring mangyari sa week na to. Kasi may magic nga tayo, may magician. So, ibig sabihin, may turn of events na maaaring mangyari. Change. Napapabor sa inyo dahil nandito ang Ace of Needles, Ace of ano ba to? Ace of Swords, at Ten of Cups. So, yung change of event ay papabor sa inyo in a way na kung ayaw niya mag-commit sa week na to, magko-commit na siya. Di ba? May change may improvement. At ito, magiging masaya kayo. Dahil Ten of Cups, fulfillment card. Kung ayaw niya mag-commit, magko-commit na siya sa week na to. Kung cheater siya o player, di titinok siya sa week na to. Okay? Magsisimula na siyang tuminok. Ganyan. Ngayon, wala tayo ng ibang deck. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo, ha? O sa kakilala nyo, kasi pwede rin naman to tumama sa kanila. Oh, blessing, oh. Kaya lang asylum. Asylum. Ano yun? Kasi dyan kino-confine, di ba? Yung mga taong mentally ill. Kaya lang may blessing Doon ako masaya sa blessing. Pero paano to? Paano natin decipher to? Ano kaya magandang explanation dito? So, sabihin natin mentally ill, edi gagaling na. Di ba?
Kung magkaroon man siya ng problema, anyone na may problema mentally, gagaling. Okay, kung di man kayo to. Sabi natin, may kakilala kayo na may problema. Okay? Maayos na yung problema niya. Yun yung blessing. O sabihin natin, kasi ano nga asylum. So, siya yung parang confinement. Lugar ng confinement. Sabihin natin na-hospitalize. Gagaling na. Okay? Sa sakit. Whether sakit sa isip o sa katawan lang, gagaling. Dahil may blessing, may milagro. Maayos ang problema dahil may blessing. Ano po ba? O baka literal na baliw na talaga. May pag-asa pa pala na gumaling. Who knows? Pwede rin. So, yun yung nakikita kong blessing ko, milagro dito. Tungkol sa sakit sa utak o sa katawan, nagagaling. Anyways, di ko na pahabain yan. Kaya hindi naman ang video na to. Dagdagan mga natin. Distortion, baliktad. The feeding. May tutulong sa inyo in times of crisis. Ang crisis, distortion. Pero baliktad. So, ano yan? Ang dating sa akin sa week na to, siguro may tutulong sa iba sa inyo na magkaroon sila ng paliwanagan. Tutulong sa problem. May tao na tutulong sa inyo in times of crisis. Okay? Pero, parang logical approach eh. So, paano logical approach? Sabihin na, kasi pag nakita ko tong distortion, kita nyo yung basag-basag yung image, di ba? So, pag ganyan, basag ang perception, hindi makapag-isip ng tama. So, ang dating sa akin, since baliktad naman siya. Pwede siya yung card ng natauhan. Natauhan sa mga problema, nagkaroon ng klaro, sa confusion. Na yun nga, may tutulong sa iba sa inyo. In times of crisis, problema. Mabibigyan kayo ng justice o tutulungan nila kayo na hanapin ng inyong clarity or truth. O kung kailangan nyo na talaga ng help mula sa medical professional, yun yung logical approach na gagawin nila. I-advisean kayo na kailangan nyo na talaga ng professional healing. Ganun. Mula sa mga taong expert, lisensyado sa health or anything na yun nga, professional sila sa ginagawa nila. Pero probably health to. Mga health professional. Yun yung advice. Seek a doctor, ganyan.
consult a doctor. So, case-to-case basis, syempre. Kukunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa kakilala nyo. So, kung di man to tumama sa inyo, baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Pero, ang tingin ko talaga yung advice na ibibigay ng iba sa inyo ay logical. Medyo masakit. Pero yung yung dating maliliwanagan kayo kasi bibigyan kayo ng solusyon na may evidence. Hindi siya yung galing lang sa wisdom, experience. Doon siya, yung iba sa inyo, advice ng taong may kinalaman sa science. Ganun Basta logical approach yung advice. Ito huli, isang card lang. Exercise. Run, walk, swim, o otherwise, move your body. This will give you more energy and happiness. Sa madaling salita, advice sa week na to, na mag-exercise, lalo na kung depressed, puno ng anxiety, puno ng mental problem, kasi hindi naman nawawala yan, di ba? Lahat ng tao may problema. Minsan meron, minsan wala. Hindi nawawalan. Di ba? Kung wala ka ngayon, bukas meron. Hindi na natapos-tapos. Minsan masaya ka, minsan hindi. Pero kung sino man sa inyo, sa week na to, na yun nga, magkaroon ng problema, may ibsan yan, yung stress, sa pamamagitan ng exercise. Isa rin yun sa logical approach. Na makakatulong talaga yung exercise. Proven na yan and tested. Hindi naman literally makakatulong 100%, pero at least mababawasan yung stress. Kasi nga madadivert yung attention mo sa paggalaw-galaw. So yung isip mo, nadadivert yung isip mo sa paggalaw. Di ba? Na-focus ka sa ginagawa mo. Nakakalimutan mo yung problema mo. Kaya mahalaga talaga ang exercise. Pero kung hindi siya, kasi case-to-case basis, kung hindi pa rin helpful, kahit anong exercise mo, ganun pa rin. Kailangan na nga ng logical approach. Kailangan nang mag-seek ng consultation. Mag-seek ng advice mula sa doktor. Kung problemado na talagat kasi nakita ko to mental problem o multiple personality to. Ito na yung mental hospital. So, again, case-to-case basis. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.